only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at nasa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional successor, none other than the Vice President. At yan ang itinutulak ng taong bayan. Yan ang itutulak natin sa mapayapang paraan. Kaya pakinggan natin ang riding community sectoral organization all over the country kay Brother Renz sa kanyang pahayag, and then open for question and answer to be led by the panel. Brother Renz, muna naman po sa grupo ng Duterte Riders Support Team, Duterte Riders Support Group, at lahat ng Consolidated Riding Community, please, your statement. Ganang umaga po sa ating lahat. Sa aking mga napakinggan po dito sa aking mga magigiting po na nakasama, marahil para lahat po kanila na nasabi. Although, nire-represent ako po, hindi naman po dito sa inyo. Mula po nung nakuha po si Tatay Digong last year, March 11, so nagkaroon na po kami nang nakikita nyo po na lumabas sa kalsada ang DRS, which is para saan po meron, nandun po ang Duterte Rider Supporters. And then kami rin po yung DRT, andyan naman po din kay Founder Moises de Paine ng Cebu. Ang DRS po, Ioni, nakasama po sa kanila. Ang Pinoy naman po ang Pangulo po ng Duterte Group Riders Philippines po, yung DGRP. So halos hindi po nagkakalayo lahat ng itinatag. So ngayon po, kumakatawan po ng Riders Philippines po ng buong bansa natin. Ang panawagan ko lang po please po, Madam Sara, sana po i-lead niyo po ang ating bansa na sobrang hindi lang po nila pastangan, niyurakan, sobrang panggagasa na po. So nakakaawa lang po dahil nga po, katulad po natin, karamihan po dito, mga may anak din po tayo. So una-una pong tinitignan ko, bakit po ako muli lumabas? Ang inyong po lingkod nawala na po bilang nagsilbi po before sa kabataan ni SK. And then nag-federation po ako ng school sa aming lungsod. Tapos so ngayon po kaya ako lumalabas dahil nga po nakikita ko po, kung mapapansin niyo po ang ating mainstream media po parang lagi ang balita na lang po puro kay sa BP Sara, lahat po parang kung titignan niyo po everyday kayo po mga vloggers, di ko ba wala na po din yung merong ginahasa, pinatay, hinodap ng adik, riding in tandem. Ako po mismo, relative ko, ilang beses so, di ko ba, inablukan na, laging wala na po yung gano'n, kinuhaan ng motor. So kailangan po natin ng peace and order. Kaya po, naaalala ko po lagi nung si Tatay Digong, kaya kailangan po natin talaga na may mamuno po sa ating legitimate, which is si BP Inday Sara. Yun lamang po. Yun. May request everybody to please stand up. Congressman Ging, Brother Renz, ito po yung final call namin before the question and answer. Kami po ay nananawagan na ang pinagmumula ng kaguluhang ito ay si Marcos Jr. Siya po ang pasimuno ng sabotay at kaguluhan sa Senado. Siya din po ang itinuturong mastermind of all evidence and all witnesses. Siya po ang nagpasimuno ng tinatawag na monumental restoration of graft and corruption in the country. At ngayon, lugmok ang buong bansa. Ikahos po at naghihirap ang milyong-milyong mga Pilipino. There is no solution clearly but for Marcos to step down. At kung hindi po siya magre-resign, hindi rin po kami titigil sa mapayapang pagkilos na ito. And there is only one way to move forward but to call on the Vice President to offer herself to lead the country and the people in a peaceful way, in a peaceful manner, in a peaceful action that will unify all initiatives calling for Marcos to step down and protect the institutions of democracy. Kaya po kami nananawagan. Let me say this as a parting word. Tayo po lahat nagsakripisyo. Because we are not after kung sinong papalit, but we are after na matigilan na itong panggagahasa ng gobyerno ni Marcos. Kaya tayo, we have risked our lives, we have said words that may be taken by the government sa kanilang lawfare, yung oppression. Kaya once more, nakikiusap po ako. I appeal to you, Madam Vice President, na if marami po na sektor ng mga Pilipino
na nagsakripisyo, risking their lives. Eh, you have said you're going to become president. Eh, why don't you sacrifice yourselves also together with us? Yes. Join the ranks of the people. And join us, and you should be the leader. Pag tumayo po kayo dyan, manawagan kayo, nandyan po kami lahat. Yes! Tama. We will support you. Tama. To our blood and death, we will support you, Madam Vice President. Claro. Yun lang po. Okay. Mga kababayan, open for question and answer. And pagkatapos po ng maiksing question and answer, ay magkakaroon tayo ng simple, ngunit makabuluhang barbecue. Sige, shoot the question and you can address it to anybody from us, especially sa aming lead convener of this conference, dating Congressman Jing Paras, Atty. Manny Luna, and Perez. Right, first question po, mga kababayan, mula sa ating mga independent political commentators and bloggers. Pambansang loyal, shoot the first question. Habang kayo nagtawag. Okay. Sige, mayroon bang gusto magtanong? Sa brother sa likod sa media. Anybody who would like to ask a common question? Okay, sige. Fire. Dabawin nyo, come here. Please ask the question, brother Dabawin nyo. Para masimulan po natin ang ball rolling. Sige, brother Kapir, take. Ano po ang maaaring magiging pangalan ng grupo ninyo, Eric? Jing, ikaw muna magpaliwanag. Wala pong pangalan eh. Ang pangalan namin ay isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Siya isang concerned Filipino. Wala pong hindi po importante yung pangalan. Ang importante yung message namin sa ating mahal na Vice Presidente. Yun. Na lumabas na siya in the open, call on the people to unite with her and denounce this government. So wala po itong political color there. Walang political color. It's for the people. It's for the country. Okay. Yes. Maliban po kay BP Sara, sino pa po ang maaaring yung panawagan sir para sa mga Na mag-list. isinusulong po ninyo para mag-hit? Well, unang-una, kung lalabas si BP Sara, tiyak hihikayat din namin yung mga senador Yes. na naniniwala sa kanya. We are calling Yung in the mga Senate. congressman na naniniwala sa kanya. Tama. And even men in uniform na naniniwala sa kanya. Na maninindigan para sa taong bayan. Open to. And we believe, sa binanggit ni dating Congressman Jing Paras, once the Vice President will join openly and actively in the initiatives of the people, mabubuo po ang pinakamalakas na democratic opposition sa bansa nito. Yes. Yan ang aming in-expect at sigurado kami magaganap yon. Hindi pa mangyayari na si Marcos ay makakaramdam ng pagkatakot sa pagdansa ng daluyong ng protesta ng taong bayan until there will be a strong leader na mag-unify ng pwersa nito. At yan ang aming panawagan na magiging role ni Vice President Sara Duterte. I would like to add to the statement of Congressman Jing. Kami ay bilang Pilipino ay concerned sa nangyayari sa ating bansa. And I would like to invoke yung karapatan namin under Article 2, Section 1. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sinisira nila ang gobyerno, grabe ang korupsyon, pinagtatakpan ang mga maleta gang. Ano ito? This is a threat to our democracy. And being the highest authority within the state, the body politic, the Filipino people has the moral and legal obligation to defend our democracy. This is perfectly legal and constitutional. So, itong ginagawa namin, walang label po ito. We belong to the entire mass of Filipino people. Yan po, to put it in the right context. Maraming salamat. Ayun!